Okay, mga kaigsunan, atong ipadayon na nata sa ikaupat nga mga bahin na matod pa dinhi sa screen na makita nga din sudden destruction comes upon them in 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. So, unsa kini sabot mga kaigsunan nga sudden destruction upon them sa ilang pag-ingon sa kalibutan nga peace and safety and then sudden destruction upon them. Tungod kay mao na ang moment nga ilugon sa Ginoo ang gingharian ini nga kalibutan og mahimo na nga iyaha nga gingharian. So mao kana ang the day of the Lord higala igsoon. This is when the heavens are rolled back and the throne of God is revealed from heaven, according to Revelation chapter 6 verse 12 to 17. And Daniel chapter 7 verse 9 up to verse 10. This begins the wrath of God, but observe from 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 down to verse 18 that it is precisely the same time as Christ coming for His saints. In fact, an analysis of related passages will show that the rolling back of the heavens is slightly prior to the coming of Christ, mga kaigsunan. This sudden destruction of period of God's wrath is when the kingdom of this world becomes the kingdom of our God and His Christ. In English to mga kaigsunan. Din sa Revelation chapter 11 verse 15 to 19 and Daniel chapter 7 verse 9, mag-jump sa verse 12, 13, verse 18, mag-jump sa 22, and mag-jump na po sa 26 down to 27. Muna itong makita nga igsoon nga ang anak sa tao magpakita na diha sa kapanganuran o ang unang stage atong makita dinhi Christ coming for His saints, mga kaigsunan. Pagbalik sa itong Ginoo para sa iyahang mga balahan. Okay, katuhang stage niya ini Christ coming with His saints, uban sa iyahang mga balaan. So muna mga kaigsunan nga sudden destruction tungod kay ilogo na sa Ginoo ang momentum na din gipahimuslan ni Antichrist for wa man ni maabot og 7 years tungod kay gimaynusan man ni no og pagbalik sa tong Ginoo na pay mabilin nga wala niya nakitaan o wala niya gipamatay o swerte o katong mga balaan nga nakatago na nakita sa surveillance ni Antichrist kay pagbalik sa tong Ginoo bulahan kay wa gid sila moagi og kamatay. Pansa nangamatay dili gyapon kabalakan tungod kay banhawon matud pa sa 1 Thessalonians. Ikalima, God has not appointed us to wrath. Praise the Lord, mga kaigsunan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 to 9 mo na atong mabasa dinha nga ang iyang iglesia wala gini gikatakda o wala gini apil sa maong kapungot nga iyang ibubo ang 7 vials the wrath of God. Imong bumasa diya sa Revelation 16 verse 1 to 21 nga grabe ang kapungot sa Dios tinakos o wala kay makaikyas niya na o apil mabubuan ang mga unfaithful nga luwas diha sa iglesia sa Ginoo nga wala nakahimo wala na qualified bilang makasulod sa gingharian o makaangkon og divine body o kadtong mga higo lang na luwas sa pagka-impernohanon nga naa sa man-made doctrine. Apan kadtong naa sa ikatulong nga kategorya nga na membro sa Third Born Church nga si Satanas mo ay founder niya nang higayuna kung naay buhi nga maabtan pamatyon gyud sila tungod kay ang Lucas 12 ingon ang Dios dad-a silang tanan nga dili gusto ako ang maghari o pamatya silang tanan. Mao na ang adlaw sa Dios nga
sa diin sa pagbalik ni Ginoong Kristo higala igsoon ang iyang kapungot ibubo ug samantala ang iyang iglesia iha kining ilalin o i-rapture o dadon niya sa kapanganuran. Matod pa din sa English, those that belong to the day, the covenant people are explicitly not appointed to wrath. The faithful covenant people will be taken immediately alongside the Lord, while the unfaithful saved and the lost will be left to endure God's wrath. So muna mga kaigsunan na ito makita. Ang matinumanon nga mga katawan sa Dios iya ginang kuhaon og iyang ibutang diya sa iyang kilig, no? Hasta ang induta mga kaigsunan. So daghang mga pasahe diri sa Biblia nga naga-back up yan na, no? Mateo 24:36 adto sa 51 o chapter 25 verse 1 to 30 and Mark chapter 9 verse 42 to 50, Luke chapter 12 35 down to 48, chapter 17 verse 26 down to 37, and John 15 verse 6, and Hebrews chapter 10 verse 26 down to 31. Nisdugta mga kaigsunan sa ikaduha ng subdivision sa ito ang tema, the day of the Lord, in 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 10, and chapter 2 verse 1 down to verse 8. In that day, matud pa diha sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, in that day, the words in that day refer to the day of the Lord or the day of Christ as the day of the Lord higala igsoon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 2. Inyo nang makita din sa tuang screen. Ikaduha, the day of the Lord in 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, the day of Christ in other transcripts is the day of the Lord. Both days are the same day, both are the time of the resurrection, rapture, and rewarding of the saints, mga kaigsunan. So, mao na ang panahon sa mga balaan o kalipay nga sa diin na mabanhaw gikan sa ilahang pagkamatay o ang mga buhi magdungan o caught up in heaven mo na gitawag rapture. May mabasa daw kuno nga rapture sa Bible pero maura man nga sequence sa caught up dadon dito sa kapanganuran mo na mga kaigsunan. Ikatulo, the coming or the parousia of Christ and our gathering together to Him in 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. We must not overlook the fact that this is the resurrection and rapture of the saints. Here Christ comes in the air for His saints. So mao ni ang panahon mga kaigsunan nga sa pagbalik sa atong Ginoo uban na sa iyahang mga balaan. Dalaygon kayo ang Ginoo higala igsoon. Mao kini ang climatic event para nato nga mga nag-antos diri sa kalibutan sa atong pangalangad nga diin na dunay daghan kayong mga hamon o challenge sa ato ang kinabuhi o nga nang bahina kuhaon kita sa Dios o sa iyang tupad o kauban nata niya sa iyang prior na sa iyang paghari mao na nang gitawag the day of the Lord tungod kaya isa ka adlaw sa ato ang Ginoo isa ka sa kalibo sa natong mga tao o human ni ana o mong naog na ang Ginoo o maghari na siya sa usa ka libo ka tuig. And after the judgment seat of Christ in the same heaven standing open since He will later come all the way to the earth with His saints. So muna mga kaigsunan nga ang parousia o ang coming ang pag-abot sa ato ang Ginoo mutunob siya dinhi sa yuta kauban na sa iyahang mga balaan o iyahan nga i-restore o i-refresh na niya ang kalibutan nga diin corrupt na o iyahan na kining tagaan o refreshing o mahimo na kining gitawag nga golden age. Mabulawanon kayo nga mga katuigan. Number 4, first, the Antichrist revealed and pours out his wrath for 42 months in 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 8.
And God was well aware the certain ones would come along and try to create a secret coming of Christ before the wrath of Antichrist. So the Holy Spirit moved Jesus to specifically emphasize in Matthew chapter 24, verse 23 until verse 29, for instance, that Christ would not come until after the wrath of the Antichrist. So atong masabot din mga kaigsunan nga mahuman gyapon ang pag-execute ni Antichrist sa iyang kapungot, iyang pangkamatyon katong dili mo dawat sa iyang numero ani nanay makita nato sa social media nga aduna nay nasod nga ilahan nang ipakita ang ilahang agtang o mosulod sila kay naa sila'y access kay naa na sa numero sa ilang agtang. So pit na maabot siguro sa ato ang lugar o mag one world government na, one world religion o adlaw na ni Antichrist o subok nga mga adlaw na kanato kung maabtan ta niya na o niini nga bahin higala igsoon ang 42 months atong makita din sa Revelation at ang Antichrist magpakita pud siya sa iyang kapungot mo na nga wrath of Antichrist versus the wrath of God. Pero mahuman ang ihang kapungot o diana nga bahin, moingon na sila kay mahadlok man ang mga tibuok katawhan sa iyang pagdumala. Peace and safety. Matod pa sa Thessalonians chapter 5, peace and safety and sudden destruction upon them. Tungod kay maunay pag-abot sa atong Ginoo, maabli ang langit gikan sa silangan padulong sa kasadpan ug makita nato Ginoong Hesukristo nga gipurong-purungan sa amahan ug ang manulunda nagasaka kanaog gikan sa iyahang trono. Number 5, Christ will destroy the Antichrist with the brightness of his coming. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. One may get the idea that Christ destroy the Antichrist immediately when he comes. That is not at all the case. God will wear out the Antichrist and his kingdom through the saints and the angels for 44 and a half months. So atong mabasa diha sa Daniel chapter 7 verse 18, jump sa 22, jump na po sa 26 to 27, and Daniel chapter 12 verse 12 o mo nagiingon sa Daniel 12 verse 12 nga ang 1,335 days nga mao ang adlaw sa mga balaan apan mao'y adlaw sa mga kapungot sa Dios nga ihang ibubo sa mga dili Diosnon. So mo na mga kaigsunan natong makita dinhi o i-destroy gyud no. Christ will destroy the Antichrist with the brightness of his coming. Mamatay gini si Antichrist tungod kaya hilig ni siya ngit-ngit, dili siya hilig hayag. So brightness of his coming, grabe kasilaw no. Sa silaw lang daan. Atong pa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 diha lugapa sana gitawag sa Cebuano nga lagapak no. Maglagapak. Letter F. Day of the Lord brings peace to the saints but wrath to wicked. So mo na ang momentum higalayson. Ang adlaw sa Dios magdala kanato og kalinaw sa mga balaan apan kapungot ngadto sa mga kanang mga daotan. Peace to the saints. The day of the Lord will bring the resurrection, rapture, and rewarding of the saints. Muna mga kaigsuran. Daghang mga pasahe sa Biblia. 1 Corinthians chapter 1 verse 7 to 8, Philippians chapter 1 verse 6, jump to verse 10, chapter 2 verse 16, and 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, and chapter 5 verse 9. Yan na ang higala higsoon nga atong matagamtaman, atong tinuod nga iglesia matinumanon na andam sa pagbalik sa atong Ginoo sa gawon gyud niya og dili gyud niya ibutang sa punto nga maapil og bubo sa iyahang kapungot. Number 2,
Wrath to the wicked, the day of the Lord will bring 1,335 days of bitter wrath upon the wicked. So mo ni gisulti din is Daniel chapter 12 verse 12. Daghan pagpasahe din sa Biblia sa 1 Thessalonians 5 verse 1 to 3, 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9, Matthew chapter 24 verse 36 down to 51, and Revelation chapter 16 verse 1 down to verse 21. Mauna ang mga pasay sa Biblia para sa mga daotan nga diin ang kapungot sa Dios ipahamtang. Thirdly, in the last day, singular, no? The last day, the resurrection, rapture, and rewarding the saints are explicitly stated to be in the last day, which is the day of the Lord. John chapter 6, verse 39. Jump sa verse 40. Jump na po sa 44. O jump sa 54. And the same chapter, the same book of John, chapter 11, verse 24, and chapter 12, verse 48. God predestined the first cycle of man's existence to be 7,000 years long, or 7 days of 1,000 years each, 7 millenniums. The last 3 millenniums are called the last days. So muna akong ingon nga bikan sa Hebrews chapter 1 verse 10 down to verse 12 nga these last days sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo, last days na to mga kaigsuonan, no? Na may isgod, no? Sa daghang mga katuigan. So gikan kang Hesus AD 1 hantod na karon 2024, hapit na ta makaabot og 3,000. Pero kung atong mapansin higala igsuon na niadtong gikan kang Adan og hantod kang Kristo. So hapit na makaabot og unom ka adlaw tubanga sa Dios, o unom 6,000 sa tuwa. So mo na mga kaigsunan. So mo na ang sequence sa mga adlaw kung atong lantawon before pa ni ana aron sa sunod vlog na ko igalaigsuon atong talakayon ang suwa pa ang tao nga napuyod sa kalibutan, pila na ka billions ang nilabay sa maong kalibutan nga ato ang gipuyan. Next vlog ato kana ang i-take up igalaigsuon. Actually ako naman ang giwali tong last Sunday, o ato gyapon kining malakbitan sa diin nga naghinapos kini nga mao nga mga subject. So mo na mga kaigsunan ang gitawag nga last days. Panahon ni Kristo, last days na gitawag niya na, o ang last day matod pa na while the 7 millennium is called the last day, as we have already seen. So kaya nagsulti magud ang Dios sa Genesis nga unom ka adlaw, ang ikapito mao na ang adlaw sa igpapahulay. So ang millennium, that is the rest day para sa mga balaan, no? Ang millennium, reign of Christ, mao na ang mga katuigan nga nakasulod ka sa kapahulayan tungod kay naghari ka uban ni Kristo. So daghang salamat igalay guson inyong ubos lagad, wala naman tayo sa tong oras alang sa pagpadayon ni hanggang sa muli magkita-kits tayo sa last nga portion sa tong tema last days, ug atong i-take up dito with scientifically o i-synchronize nato sa Bible ang maong mga adlaw, kay mga adlaw man ni sa Dios ug adlaw pud sa tao, og pila ka tuig og unsa ang mga pasunod-sunod nini mo na atong makita igalaigsoon sa sunod vlog. O kini inyong ubos nga lagad manamilit kini si Pastor Armando Montero. Magayon kaninyo. God bless your heart. Bye-bye.